kapal ng mukha mo talaga, Marco Beta. Kaya mga kababayan, pag nakita nyo to, ang suggest ko lang sa inyo, patayin nyo to. Batuhin nyo hanggang sa mamatay itong hayop na to. Salot po to. Ha? Kasi kung alam ko lang bahay nito, pupuntahan ko agad itong hayop na to eh. Ako mismo titira dito sa hayop to, bariling ko agad sa ulo itong hayop na to eh. Diba? Para matuto itong demonyong to eh. Wala akong pakialam sa mga bodyguard mo, din mga pisot ang mga bodyguard mo. Matapang lang yung mga yan dahil marami sila. Pero subukan nilang isa-isa. Ha? Putang ina ninyo. Hayop ka, Marcoleta. Napanood po ninyo kung gaano ka ob-ob ang mga sinasabi nitong ob-ob na asong labrador. Ang kapal na mukha, ang kapal na mukha mo. Mamaya, babanatan kayo. Pero syempre bago yan, bago natin pagpatuloy yung panonood natin sa kanyang video, bati muna tayo ng isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda na pag-uusapan natin ngayon sapagkat matagal ko nang hindi na i-content itong ob-ob na ito, itong aso na ito, pero biglang dumaan habang nagbabrowse ako kanina. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon, kung gaano ka ob-ob at gaano ka tangie itong tao na ito. Pero syempre bago yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na sa ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na po yung mga kapatid natin at mga kababayan natin na nasa Israel at nasa Iran. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood niyo itong video na ito at mag-iingat po kayo parati. Huwag niyo pong kalimutan ang manalangin at manalangin. Sana po kayo na nandyan at ang mga vlogger sa mga ob-ob kagaya nito, sana magkasama sila dyan sa Israel. Nandyan sila dapat. Sila yung dapat na nandyan. Kayo po na naghahanap buhay lang dyan, dapat kayo ang nasa Pilipinas sapagkat kayo ang dapat ingatan ng bansang Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin itong ob-ob na tangie na ito. Asong labrador na ulol na naman ito. Nakita ko itong video na mapapanood natin ngayon, bago po ito maganap ang eleksyon. Kahit gaanong paninira niya kay Senator Marcoleta at nagtataka ako bakit galit na galit itong tao na ito kay Senator Rodante Marcoleta. Mamaya po bibigyan natin ng reaksyon. Siyempre, bago yan, panoorin muna natin ang kanyang video. Ganito lang yan, no? Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin itong isang congressman tumatakbo po ngayon bilang senador na ating bansa na kung saan hindi lamang po traidor, hindi lamang po traidor, isa pang talagang masasabi mong isa pang salot o isang anay sa ating gobyerno na walang iba kundi si Marco Beta o mas kilala po sa pangalang Marco o Marcoleta, no, na malaking mata, na sa kalakihan ng mata siya namang liit ng utak. Alam niyo po kung bakit siya ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi naman po sa tayo po ay naninira o anuman. Nakita naman po natin, di ba, na kung paano pinaglalaban ng ating mga ninuno, magmula pa po kay Lapu-Lapu, magmula po kay Jose Rizal, magmula po kay Andres Bonifacio, pinaglaban po nila yung mga teritoryo natin. Although, naniniwala ako na maging itong si Lapu-Lapu, hindi pa nakakarating ito ng West Philippine Sea. Pero, sa panahon po ngayon, kung buhay po itong si Lapu-Lapu, baka isa po sa pugutan niya ng ulo, o baka isa po sa pugutan nito ni Andres Bonifacio ng ulo, wala pong iba kundi itong si Marco Beta. Na kung iisipin niyo po talaga, bagamat siya po yung nakapagtapos ng abogasya, masasabi mo talagang tolongges. Biro mo ba naman? Paano ko nasabing tolongges? Sa kabila ng pagiging mamamatay tao, hayop, gago, siraulo, alam ni Marcoleta kung paano minura ni Duterte yung ating Panginoon maging si Pope Francis. Pero kung sa bagay, walang kwenta sa kanya yun. Hindi niya iisipin yun. Dahil hindi naman si Manalo o si Eduardo Manalo yung minura ni Digongyo, kundi yung kinikilala at ginagalang lang naman ng mga Katoliko na si Pope Francis. Nakita nyo ba nag-react siya? Nakita nyo bang nagsalita siya? Patawag natin si Digongyo doon sa kamera kasi minura niya yung Pope ng mga Katoliko. Hindi niya po ginawa yun. Bakit? Hindi naman yung bossing niya, hindi naman yung hari nila ang minura ni Duterte. So ibig sabihin lang, kapag kapabor sa kanila, okay lang siya. Pero pag hindi, nagsasalita siya. Di ba? Totoo hindi. Mga kababayan, nakikita nyo naman. Ngayon, bumalik tayo sa usapin na tungkol po dito sa kagaguhan, katulonggisan, katarantaduhan nito ni Marcoleta. Kaya po siyang pinag-uusapan natin. Malalagay po kasi sa alanganin ng ating bansa kapag ito po ay nahalal bilang senador ng ating bansa. Biro nyo, pinaglalaban po ng ating mahal na Pangulo ang West Philippine Sea. Pero nakita nyo naman, binibigyan ng lakas ng loob ni Marco Beta ito pong ating mga kalaban na mananakop na ipagpatuloy yung kanilang ginagawang pananakop sa pamamagitan po ng kanyang sinasabi. Alam mo sa sinabi po ni Marco Beta, lahat nabubunyi po, lahat ng mga taga-China sa sinabi niya.
So ibig sabihin lang, sa ginawa niyang ito, bayani po siya. Hero siya, bayani siya para sa mga Chino. Pero sa atin, may tuturing ba natin siyang bayani, hero? O may tuturing natin siyang traidor sa sarili nating bansa? Ngayon, tatanungin ko po kayo, ito is saganang sa akin lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Bilang ikaw ay Pilipino, may karapatang bumoto o magpaupo ng isang senador sa bansang ito. Anong uri ba ng politiko ang gusto mo? Yung politikong katulad ni Marcoleta na nagsasabing walang West Philippine Sea, samantalang kung tatanungin mo lahat ng mga Pilipino sa bansang ito na nakakaalam tungkol sa West Philippine Sea, 99% po, maliban na lang sa mga katulad niya, alam ko kakampi sa kanya yung Iglesia ni Manalo dahil ka-iglesia niya. So naniniwala naman ako, pero hindi rin ako naniniwala lahat isang ayon kasi may nakakausap po ko ng mga Iglesia ni Manalo na silent lang sila, takot kasi sila na malaman ng nakakataas sa kanila na sila ay hindi sang ayon sa ginagawa ng kanilang pamunuan dahil para pala talaga itong reliyon na to, para pala talaga itong sindikato na kapag may narinig sa iyo yung mga leader ninyo, pagkakaisahan ka, pwede kang ipapatay, pwede kang gawa ng issue, pwede kang ipakulong, pwede kang gawa ng mga kaso. So kaya ingat na ingat sila kasi ganun talaga palang ginagawa ng Iglesia ni Manalo, lalong lalo nito ni Marcoleta. So ulitin ko, kung ako po ang ulitin ko yung tanong pala, sorry, papayag ba kayo? O ano bang uri ng politiko ang gusto nyo? Yung katulad ba niya na nagsasabing walang West Philippine Sea? O yung mga kaalyado ng ating Pangulo na nagsasabing merong West Philippine Sea na dapat nating kumbaga angkinin atin? Ha? Merong West Philippine Sea na dapat nating ipaglaban. Alam nyo, ang ating Pangulo po, grabe po yung kanyang pagkadismaya nung narinig po niya yung isang congressman na nagsasabing walang West Philippine Sea. At mas lalo pong kumbaga sa Bisaya pa, kung sa English pala, na-discourage sa kanya yung mga Pilipino, maging yung mga Philippine Coast Guard. Alam nyo ba na ang mga Philippine Coast Guard araw-araw 24 oras sila po ay nagbubuwis ng buhay. Sila po ay nag-aalay ng buhay para lamang po ipagtanggol ang mga lupain na pagmamayari po ng ating bansa. Ngayon, kung si Marcoleta po na hindi pa nakaupo bilang senador natin ay ganun na ang inaasta, ganun na ang sinasabi. Paano na lang kaya kung siya ay nasa upuan na ng Senado bilang isang senador? Para sa akin po, kung tatanungin nyo, magiging anay po ito at magiging pasakit po ito. Nakita nyo sa kamera bakit siya tinanggalan ng kapangyarihan bilang membro ng committee? Kasi anay po siya. Tapos binabaliktad niya yung mga ginagawa daw niyang magaganda, kinukontra daw ng mga congressman para gusto niyang sabihin na siya lang ang matalino, siya lang ang may alam gumawa ng mabuti. Nakita niyo yung kahibangan, katarantaduhan, kahayupan ng budlat na ito, mga kababayan. Nakita niyo, di ba? Sanay na sanay siya magmaliktad. Pero kung makikita mo sa pagmumukha pa lang ng putang inang ito, itong hayop na to, itong gunggong na congressman na to, na sinusuka na ng kongreso dahil sa sobrang pagiging anay nito, makinig ka sa akin, Marcoleta. Ikaw putang ina mo ka. Ha? Akala ko ba papatawag mo ko sa Tricom? Ha? Bakit wala ako dyan? Ha? Ba't wala ako dyan? Natural, wala ako dyan. Nandito ko eh. O kahit patawag mo pa akong gunggong ka, siraulo ka, gago ka, demonyo ka, putang ina mo ka. Ha? Hindi ako pupunta. Dahil alam ko, ang utak mo, utak demonyo, utak diablo, utak satanas. Ha? Marcoleta, kung iniisip mo na mananalo ka dahil sa mga sinasabi mong gunggong ka, kung ako sa'yo magpatiwakal ka na dahil salot ka lang sa bansang ito. Alam mo ba, Marcoleta, sasabihin ko sa ito to, lahat ng mga mangingisda na nangingisda doon sa West Philippine Sea, dismayado sa'yo at sinusumpa ka, kinakahiya ka. Bakit ka nga ba naging congressman? Pero meron ako narinig mga kababayan na yung pagiging congressman ito ay tila merong malalim na usapin. Nagtataka sila, ayaw ng mga tao sa kanya dyan sa lugar na kung saan pinaglilingkuran niya. Pero bakit nananalo siya? Samantalang maraming kababayan natin dyan sa distrito niya na ayaw sa kanya. So, napakahiwaga po. Bakit lagi itong nananalo? Napakahiwaga. So, sa tingin niyo ba't kaya? Alam na. Di ba? Alam na. So, Marcoleta, ikaw nahudas ka, ikaw gago ka, ikaw demonyo kang putang ina mo ka. Ha? Kung malapit-lapit ka lang sa akin, dudukutin ko yung mata mong putang ina mo ka. Tarantado ka. Ha?
Ha? Ang kapal ng mukha mong tumakbo at magpatuloy na tumakbo bilang senador sa bansang ito. Ha? Samantalang, imbis na makatulong ka, bigyan mo ng lakas ng loob yung mga sundalo na nagbabantay daw sa Sierra Madre, imbis na bigyan mo ng lakas ng loob yung mga Philippine Coast Guard na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa sariling atin, binigyan mo pa sila ng kahinaan ng loob. Nilito mo ang taong bayan. Parang gusto mong sabihin, nasangayon ako sa pananakop ng China sa atin. Putang ina mo ka. Ha? Tarantado ka. Pag ikaw naging senador, sa totoo lang, baka ikaw pa ang maging spy, pinakamagaling na spy ng China. Sa nakikita namin, Marco Beta, isa kang salot, isa kang anay na hindi dapat bigyan ng kapangyarihan sapagkat hindi ka kakampi ng mga Pilipino nakikipaglaban para sa sariling teritoryo ng bansang ito. Ha? Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo talaga, Marco Beta. Kaya mga kababayan, pag nakita nyo to, ang suggest ko lang sa inyo, patayin nyo to. Batuhin nyo hanggang sa mamatay itong hayop na to. Salot ho to. Ha? Kasi kung alam ko lang bahay nito, pupuntahan ko agad itong hayop na to eh. Ako mismo titira dito sa hayop to, bariling ko agad sa ulo itong hayop na to eh. Diba? Para matuto itong demonyong to eh. Wala akong pakialam sa mga bodyguard mo, din mga pisot ang mga bodyguard mo. Matapang lang yung mga yan dahil marami sila. Pero subukan nilang isa-isa. Ha? Putang ina ninyo. Hayop ka, Marcoleta. Sinisweldo mo galing sa aming mga mahihirap, galing sa mga mangingisda, pero hindi mo sila kayang ipaglabang, gago ka. Putang ina mo. Kapal ng mukha mo, dapat sa ibitay kang hayop ka. Kaya mga kababayan ko po sa inyo, wag na wag nyo pong iboboto yung putang inang to. Ang tawag ko po dito, putang ina. Ha? Malas po yung nanay ito, ba't pinanganak pa tong ganitong klaseng tao? Ha? Hindi ko alam anong itsura ito, mukhang bulldog na galisin. Diba? Mga kababayan ko, pasensya na po kayo kung bakit po nagiging ganito ang reaksyon ko. Dahil talagang galit na galit po ako sa mga politikong hayop at hindi marunong makipaglaban para sa sariling atin o para sa kapakanan ng ating bansa. Hayop na to. Sumisweldo ka sa mga Pilipino pero hindi mo kayang panindigan ang pagiging leader mo, hindi mo kayang tumayo para sa bansang itong hayop ka, tapos ang lakas ng loob mo maging senador. Yung mga pangako-pangako ka pa na libre ang kuryente, gago. Sira ulo, sasabihin mo pa gagawa ka pa ng istorya na kaya matagal mo ng plano, kaya hindi mo magawa kasi kinukontra ka ng mga kapwa mo mga senador, congressman dyan sa kamara. Putang ina mo ka. 6 years na mayagpag yung amo mong si Digongyo. Bakit sa loob ng 6 years na yun hindi mo yan in-endorse, hindi ka gumawa ng proposal para dyan? Ha? Ba't hindi mo ginawa yan? Ngayon, sasabihin mo libre, putang ina mo. Ha? Tarantado ka, ang galing mo talagang mambola, ang galing mo manloko, kang hayop ka. Putang ina mo, Marcoleta, patawag muli ako doon sa Quadcom. Ha? Patawag muli ako sa Tricom pala, sorry. Tarantado ka. Payag ako, online. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, kahit live online yon, bumurahin pa rin kita, tangina mo ka. First time na makakarinig ang mga Pilipino, bumurahin ka ng isang vlogger, ako pa lang. Tarantado ka. Alam ko, kaya po hindi na po tinuloy nila na ako po ipatawag sa Tricom. Nalala nyo, nung sinabi ko pag pinatawag nila ako, kahit sa live, bumurahin ko siya. Natakot yung gago, natakot yung halimaw. Marunong din pala matakot yung gago. Diba? Pero sa bagay, pero ganoon pa man, naniniwala po ko na matalino ng mga Pilipino, no? Matalino ng mga Pilipino. Huwag po tayong bumoto ng isang politikong walang paninindigan para po sa ating bayan. Ngayon, unang-una kong sasabihin sa'yo, ob ka, asong ulol. Paano ngayon yan? Nanalo sa pagkasenador si Senator Marcoleta. Anong mangyayari sa'yo ngayon? Anong gagawin mo ngayon? At sinasabi mong magiging anay lang ito. Ang masasabi ko sa'yo, malaki kang ob. Mura pa mo. Pasalamat ka, hindi ako marunong mura dito. Ob ka. Pero syempre, iriribat natin yung kanyang mga sinabi rito. Unang-una, sabi niya rito, traidor daw si Senator Marcoleta. Saan banda? Ob ka. Paano naging traidor? Hindi kayo ikaw ang traidor? Matapang ka lang dyan sa video mo. Lumabas ka dyan, ob ka. Para makita mo yung hinahanap mo. Matapang ka lang dyan. Kung ano-ano pinagsasabi mo kasi nandiyan ka nagtatago. Hanggang ngayon, nagtatago kang ob ka. Eto pa, sabi niya rito, malaki daw ang mata at maliit ang utak. Kamusta yung mata mo, ob? Tignan mo yung mukha mo. Kung pangit na rin lang ang pag-uusapan, ikaw na yung pangit na pangitain. Ayaw kang makita sapagkat pangit ang pangitain na makikita sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Kung manglait ka pero sabi mo hindi ka nang lalait. O ngayon lalaitin ka. Ob ka. Talagang hindi mo naiintindihan yung mga pinagsasabi mo. For the views ka lang. Ang yabang mo. Hindi ka marunong magmura. Sasabihin mo, hindi ka marunong malait. Ob ka. Hindi mo naiintindihan yung pinagsasabi mo. Baka isampal ko sa'yo yung pinagsasabi mo. Ob ka. Ang dami mong ob na matatanggap dito kay Busrik. Dahil yan lang ang kaya kong sabihin sa'yo. Dahil talaga namang ob ka. Tuloy-tuloy tayo. Ito pa. At hindi daw siya nanlalait. Yun ang sinasabi niya. Sinabihan niya na malaki ang mata, maliit ang ulo, maliit ang utak. Pero hindi siya nalalait. Ang kapal ng mukha mo.
Kamusta yung mukha mo? Mas pogi pa sa'yo yung aso ko. Nakikita mo yung aso ko? Mas pogi pa sa'yo. Tingnan niyo yung mukha. Sino mas pogi sa kanilang dalawa? Layas. Ano ba? Kung buhay daw si Lapu-Lapu, baka si Lapu-Lapu pa pupugo sa ulo ni Senator Marcolita. Talagang ob-ob ito. Matagal nang patay, gusto niya pang buhayin. Bakit di pa sama yung mga lolo't lola mo? Yung mga ninununuan mo? Dapat buhayin mo na rin para maputulan ng ulo si Senator Marcolita dahil yun naman ang gusto mong ob-ob ka. Kayong mga subscribers nito, mga ob-ob din kayo. Dahil etong iniidolo nyo, isang ob-ob. Pinag-iinit mo yung ulo ko, ob-ob ka eh. At ito pa yung gusto niyang mangyari kay Senator Marcolita. Dapat daw magalit si Senator Marcolita sapagkat minura ni PRRD yung Diyos natin. Ob-ob ka na naman. Sigurado ka ba na yung Diyos mo at yung Diyos na minura ni PRRD ay yung Diyos ng Iglesia ni Cristo? Ob-ob ka, ang laki mong ob-ob. Nagigigil ako sa iyo. Ihampas. Lumabas ka dyan. Ang yabang mong ob-ob ka eh. Nananahimik na ako, ob-ob ka. Nakalimutan na nga kita pero bigla kang dumaan. Blessing in disguise para mabanatan kitang ob-ob ka. Ang pangit mo. Nagtataka ako bakit may nagkagusto sa iyo eh. Kung pagandahan na lang din ng lahi, tignan mo yung lahi ni Marcolita at saka yung lahi mo. Yung lahi mo. Ob-ob kasi yung lahi mo. Kagaya mo. Ikaw yung pinuno ng mga ob-ob. Magsama-sama kayo mga vlogs. Pag-untugin ko kayo. Gusto nyo magkita-kita tayo lahat. Sama-sama mo. Isama mo na yan lahat ng mga galamay mo, mga ulupong mo. Mga alipores mo. Magkita-kita tayo. Huwag pa traidor. Harap-harapan. Kung talagang matatapang kayo, mga ob-ob kayo. Pag-uumpugin ko yung mga ulo ninyo. Ang yayabang ninyo mga... Tuloy tayo rito. Nahiblad si Boss Rick sa'yo. Akala mo? Ob-ob ka. Tinawag niyang bayani si Senator Marcolita ng mga Chinese. Siya raw ang magiging bayani ng mga Chinese sapagkat pro-China daw si Senator Marcolita. Ob-ob ka. Tanong ko sa'yo. Baka yung suot mo made in China yan. Pati underwear mo baka made in China. Baka pati cellphone mo made in China yan. Isampal ko sa'yo yan. Ihambalos ko sa'yo. Ob-ob ka eh. Akala mo kung sino kang magaling kang napaka-ob-ob mo, aso. At pinipilit niya na si Senator Marcolita daw ang nagsabi ng West Philippine Sea. Makinig ka. Hoy, ob-ob, makinig ka. Lilikturan kita saglit. Bibigyan kita ng panahon kahit 2 minuto. Bagay nga sa'yo, dapat 1 segundo lang eh. Pero para kay Boss Rick, bibigyan kita ng 2 minuto. Makinig ka lang. Ob-ob ka. Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, wala naman talagang West Philippine Sea. Naintindihan mo? Hindi mo naintindihan kasi ob-ob ka. Ipapaliwanag ko sa'yo. Yang teritoryo ng Pilipinas, atin yan. Ano man ang mangyari dyan, atin yan. Nilagyan lang nila yan ng pangalan na West Philippine Sea. Naintindihan mo? Ang gusto mo kasi sirain si Senator Marcolita, pero sa kasisira ninyong mga ob-ob kayo, ano nangyari ngayon? Number 6 lang naman na senador. Pinagyayabang mo pa na ipatatawag ka. Nasaan na ka? Ba't di mo ako pinatawag sa Quadcom? Ay, sa Tricom pala. Ob-ob ka rin naman talaga. Kahit ilang beses kayo patawag doon dahil duwag ka, hindi ka naman pupunta ron. Gusto mo online. Hambalusin kita online eh. Gusto mo ihambalos ko sa'yo ito online? Ob-ob, ang laki mong ob-ob. Ginagalit mo ako eh. Akala mo nakakatuwa yung mga sinasabi mo? Tumataas yung BP ko sa'yo yung ob-ob ka. At magiging anay lang daw ito sa Senado. Alam mo bang ibig sabihin ng anay? Ikaw yon. Anay kang hinayupak ka. Ob-ob ka. Dahil sa paka-ob-oban mo, ikaw yung anay. Bakit ko sasabing anay ka? Tago ka ng tago dyan. Lumabas ka. Takot na takot ka kasi. Paano kasi pag lumabas ito? Tigisang kurot lang ng Iglesia ni Cristo. Tapos ang maligayang araw mo. Tapos sasabihin mo, ipapapatay mo si Senator Marcolita. Ang duwag-duwag mo. Tusukin ko kaya yung mukha mo nito. Gusto mo tusukin ko yung mata mo? Ako tutusok sa'yo? Sa online? Kasi gusto mo online, di ba? Ob-ob ka. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, pasensya na po kayo. Medyo tumaas talaga yung pressure ko dito. Itong ob-ob na ito. Pag ito, nahampas ko sa pagmumukha nito, hindi ko alam kung anong mangyayari sa mukha nito. Kung makapanglayad ka, sino kang gwapo? Saan banda? Mas pogi pa nga sa'yo yung aso ko. Ilang beses ko na sinabi sa'yo yan, ob-ob ka. Buti nga may nakagusto sa'yo. Baka nga, iniwan ka na eh. Totoo yung sinasabi ni kanta niya na eh. Andrew, kung sino pa'y pangit, siya pa ang masungit. Wala kang karapatan magsungit. Pangit ka. Minura niya ng todo-todo. Galit na galit ang mama, gustong manakit pero ayaw lumabas. Ano mangyayari sa'yo kung gusto mong manakit? Sapakin mo yung pader kung talagang matapang ka. Kagaya ng ginawa ni Boss Rick. Sapakin mo yung pader kung galit na galit ka. Ako isang araw, ilalagay ko yung mukha mo dyan. Sapakin ko yung gigiba yan. Ang kapal na mukha mo. Kung manglait ka kay Senator Marcolita, abogado yun. Tapos pati nanay at tatay, dinamay mo pa. Eh yung nanay at tatay mo, pag nalaman nila kaub-uban mo, malamang tinakwil ka na eh. Kahit ako, kapatid kita, ako gugulpi sa'yo. Kung kapatid lang kita, ako mismo gugulpi sa'yo. Ang sarap mo gulpihin hanggat sasabihin, wag na po, ob-ob.
Sasabihin mo, kung malapit lang daw siya kay Senator Rodante Marcoleta, kung alam niya lang daw ang bahay ni Senator Rodante Marcoleta, siya na raw mismo ang babaril. Ob ka! Kung talagang gusto mo gawin mo, ni lumabas ka dyan sa inyo, hindi mo magawa eh. Tapos, eto sinasabi natin dito, maingay itong ob na ito. Suntukan na lang tayo, gusto mo? Dalawang kamay mo, dalawa rin ang kamay ko. Tingin ko sa'yo, unano ka eh. Kinukutusan ko lang yung mga unano na kagaya mo. Ob ka. Magaling ka sa martial arts? Subukan natin. Ang yabang mo. Sana nga, mapatawag ka sa Senado dahil pag napatawag ka sa Senado, gagawin ko ang lahat, makapunta lang ako doon at makutusan kita ng ganito. Ob ka. Pasensya na po kung ano man ang maging ugali ko rito kasi ito yung nababagay sa mga taong ugaling aso. Kung aso ang kaharap ko, aso din po si Boss Ray. Pero pag tao ang kaharap ko, mas tao pa ako sa kaharap ko. Gets mo? With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Pasensya na po kayo. Hindi ko kayo may isa-isa. Kayo lahat ng mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, ate, kuya, nanay, tatay, lolo, lola, may ngipin man o wala. Pati ikaw, kasama ka, ob ka. Shoutout sa'yo. Ob ka. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pero lang sa mga taong ob. Ang pangit mo.